programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Ang lihim na manipulasyon. Kwento ng pagkawasak ng pagkakapatid ni Eira at ni Lilet. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang magtagumpay ang plano ni Atty. Renan at ng kanyang tunay na kasintahan na si Sabrina. Isang plano na hindi nila akalain na magdudulot ng malalim na sugat sa buhay ni Eira at Lilet. Ang lahat ng hakbang na kanilang ginawa ay maingat na pinag-isipan at isang malupit na pagtatanghal ang kanilang inilatag upang isalba ang kanilang mga layunin. Magtatapos na sana ang lahat ng ito nang magtagpo si Eira at Lilet at akala nila'y matutuklasan na nila ang lihim na babae ni Atty. Renan. Ngunit hindi nila alam, ang mga pangyayari ay bahagi lamang ng isang malupit na palabas. Matapos magplano ni Atty. Renan sa tulong ng mga kliyente niyang kaibigan, nagtakda siya ng isang meet-up sa isang hotel upang ituloy ang plano na makapagpapakita kay Eira ng isang eksena na magpapakita kay Lilet bilang sinungaling. Dahil sa walang kaalam-alam, naniniwala si Eira na sa wakas ay mahuhuli na niya ang lihim ng kasintahan, si Atty. Renan, at doon nag-umpisa ang kanyang galit na umusbong dito kay Lilet. Sa kanyang isipan, tinutokso ni Lilet ang kanyang relasyon. Sinisira ang lahat ng masaya na sana'y mangyayari sa kanilang dalawa ni Atty. Renan. Dahil dito, nagkaroon ng malupit na hidhawaan sa pagitan ng magkakapatid. Isang galit na inabuso at pinapalakas pa ni Atty. Renan at Sabrina. Si Lilet, na hindi nakapaghanda sa mga nangyari, ay puno ng pagsisisi. Bakit nga ba siya nakialam sa relasyon ni Eira? Puno siya ng panghihinayang na dapat ay iniwasan na lang sana niya ang lahat ng ito. Ngunit hindi na maibabalik ang oras. Habang si Eira naman, puno ng kalungkutan, ay patuloy na nagmakaawa kay Atty. Renan upang mapatawad siya sa mga pagkakamaling nagawa. Sa kabila ng mga plano at manipulasyong ipinatupad sa kanya, sa kabila ng lahat ng nangyari, patuloy ang pag-aabuso ni Atty. Renan sa isipan ni Eira. Ginagamit niya ang mga salitang magpapaasa at pagpapahina ng loob ni Eira. Huwag raw niyang hayaang masira ang kanilang relasyon dahil lang sa mga pagkakamali ni Lilet. Itinutulak pa ni Atty. Renan si Eira na kalimutan ang kanyang kapatid at huwag na itong pag-usapan pa. Ipinakita ni Renan ang sarili bilang isang walang kasaluhang tao. Ang tanging gusto ay maghiganti kay Lilet at makuha ang lahat ng yaman ni Eira. Minsan sa harap ng kanilang mga mata, pinalabas ni Atty. Renan na ayaw niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa awayan ni Lilet at Eira. Nililinaw pa niya na hindi siya ang dahilan ng lahat ng ito. Sinabi niya kay Eira na maganda na hindi na lang sila magsalita pa kay Lilet. Pinaniwala siya ni Atty. Renan na ang lahat ng galit ni Eira ay sanhi ng pagiging hadlang ni Lilet sa kanilang pagmamahalan. Kaya't pati si Eira ay nagsimulang magduda sa kanyang kapatid. Hanggang isang araw, nang magpasya si Lilet na hanapin si Eira sa Keystone, puno ng pag-asa na sana ay magkaayos pa silang dalawa. Ngunit ang kanyang pagtatangka ay nauwi lamang sa isang matinding sigalot. Dito lalo pang nagliyab ang galit ni Eira sa kanya at magkasunod na pagkamuhi ang tumimo sa kanilang mga puso. Si Eira ay hindi na kayang baguhin ang kanyang pananaw at tinakwil ang kanyang kapatid. Hindi na kayang ayusin pa ang kanilang relasyon. At si Lilet
Tahimik na tinanggap ang lahat ng pasakit na dulot ng kanyang kapatid. Sa isang krusyal na sandali, ipinili ni Eira si Atty. Renan sa harap mismo ni Lilet. Ipinakita ni Eira kung sino ang mas pipiliin niya, ang lalaking nagmanipula sa kanya o ang kapatid na niyayakap siya ng tapat. Sa kabila ng pagmamahal na nararamdaman ni Eira para kay Lilet, pinili pa rin niya si Atty. Renan. Naging mahirap para kay Eira ang pagpili, pero sa bawat galak na nadarama niya kapag kasama si Atty. Renan, nakalimutan niyang patuloy na sinasaktan niya ang kanyang kapatid. Bagamat pinili na ni Eira si Atty. Renan, naramdaman pa rin niya ang kirot at sakit na dulot ng pagpili. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ngunit naniniwala siya na tama ang kanyang desisyon. Habang patuloy na ginigiit ni Atty. Renan, na ginigiit nga nito ni Atty. Renan ang kanyang kontrol kay Eira. Nagsimulang mapansin ni Eira na ang lahat ng galit niya kay Lilet ay pinalakas ng bawat salita ng lalaki. Pinapaniwala siya ni Atty. Renan na ang lahat ng problema nila ay dulot ng pagiging hadlang ni Lilet sa kanilang pagmamahalan. Habang natutuwa naman si Sabrina at Atty. Renan sa tagumpay ng kanilang plano, nakikita nilang mas madali nang makuha ang kontrol kay Eira, pati na ang kayamanan ni Eira, na kung saan ay tiyak nilang magagamit para sa kanilang pansariling kapakinabangan. Si Lilet, sa kabila ng lahat ng nararamdaman, ay hindi rin sumuko. Hindi siya papayag na basta na lang makalimutan ni Eira ang kanilang relasyon bilang magkapatid. Kasama si Trixie, nagmakaawa siya na sana ay makita ni Eira ang lahat ng mali at magbalik loob. Ngunit bulag na si Eira. Ang kanyang puso ay napuno na ng pagmamahal na akala niyang tunay, at hindi na niya makita ang mga kamalian ni Atty. Renan. Sa huli, isang malupit na katotohanan ang sumabog. Pagsisisihan ni Eira ang kanyang mga naging desisyon. Sa kanyang paghahanap ng pag-ibig at kasiyahan, nalaman niyang ang taong pinili niyang ipaglaban si Atty. Renan ay isang sinungaling at manipulator lamang. Lahat ng ito ay ginawa niya upang maghiganti at upang makuha ang kayamanang pag-aari ni Eira. Ang lahat ng mga pagdaraya, pagtataksil at manipulasyon na pinagdadaanan ni Eira ay nagtuturo sa kanya ng mahalagang aral. Sa huli, malalaman niya ang pinakamahalaga ay hindi ang yaman, hindi ang isang lalaki, kundi ang pagkakaroon ng tunay na pagmamahal mula sa mga taong hindi nagtatago ng lihim. Ang mga kaganapang ito ay magsisilbing paalala kay Eira ng kahalagahan ng pagkakaroon ng malayang kaisipan at malusog na relasyon sa kanyang pamilya at sa mga taong nagmahal sa kanya ng walang kapalit. At kung nais niyo pa ng mga kwento na may aral at paninilay, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Maraming salamat po.